wabarakatuh. Waalaikumsalam. Una, gusto kong marinig yung sigaw kanina, ha? Sa sinabi ni Henry Ali. Cotabato! Cotabato! Yan ang Cotabato first. Ibig sabihin, sa amin, kayo ang uunahin. Yun ang programa ng ating Cotabato first. Pero ako ho, bilang membro ng parliament sa ngayon, at ready ho ba na unahin natin first itong mga nandito sa harap ninyo. Ha? Maski na hindi nyo ako maalala sa Mayo, sa October nyo na ako panaginipan. Unahin na muna natin itong mga Cotabato first. Ang unang pakiusap ko ho sa inyo, nandito kanina para sa pagkakongresista by Dimple Mastura. Sa pagkamayor ho, nandito siya, walang duda, amo para sa pagkamayor. Straight ito. Pagka si Mayor ho, pinapakiusap ko sa inyo, Dimbo, ayunan, kawiran. Sabi ho ni Councilor, ito straight din ito. Sigurado tayo. Sabi ho ni Papo kanina, 13-0 tayo dito sa Cotabato City. So, iisa-isahin ko hong ipakiusap sa inyo itong mga kasama natin. Uunahin ko na itong kaibigan at kakampinan lahat. Datos po, Sema, pagkakonsihal. Pangalawa ho, by Hunin Abo, tinatawag ng mga babae na kayang lumaban sa konseho para sa interes ninyo. Pangatlo ho, na pinapakiusap ko sa inyo, Mr. Palengke, Papa Costa, huwag niyo hong kalimutan. Sunod ho, ito ay kayang mag-magic, hindi lang kayang magpalabas ng pera. Pero, bit-bit lagi ang kasiyahan sa Cotabato at sa konseho. Henry Aliho sa pagkakonsihan. Sunod ho, kanina, ito, kaaway ng mga mandarambol. Kauna-unahang konsihan sa Cotabato City na may tapang na mag-file ng kaso laban sa may kapangyarihan kung ito ay hindi tama. Papa Dato Gabi Osman, pagkakonsihalo. Ito ho, at sunod, kanina, sinabi niya, hindi ako ito, kapatid ko po, na pareho ng servisyo, mas guwapo lang ng ilang libo sa akin. Ito, sinabi mo para sa konseho. Ang sunod mo rito, kanina, ito ay kinatawan ng kabataan. Nakita niyo na ang serbisyo para sa kabataan natin. Pinapakiusap ko, ibalik natin sa konseho. Datong araw, pasawiran para sa konseho. Ang kasunod mo dito, ito, kilalang-kilala ko. Siguradong straight ito. Nagsama ho kami sa law school. Magkasama kami nag-review. Sabay kaming pumasa sa law, sa bar. Ha? Ito ho ay matagal ko kaibigan. At alam ko ang kanyang kakayanan at alam kong merong paninindigan. Kaya pinapakiusap ko ho para sa mas magandang legislation sa Cotabato City. Para konseho, Attorney Bobby Katambak, abogado ho ninyo ito. Ang sunod ho ay hindi na ito baby. Kasi may karanasan na sa pagsisilbi sa ating bayan, lalo na ho sa barangay Kalanganan Mother.
Ito ho ay kinatawan ng mga kababaihan at saka nung mga medyo bata pa dito sa atin, si Councilor Baby Ayunan ko. Isama ko natin sa ating listahan. Sunod ho, ito, talagang malakas ang pakiusap ko rito. Isama ho talaga ninyo ito dahil alam ho natin ang Cotabato ay mixed na community. Ibig sabihin, merong mga Muslim, merong mga Kristiyano at iba pang reliyon. Pero sa Cotabato First, kailangan walang maiwan. Lahat ay kasama. Muslim ka man o Kristiyano, kailangan meron kang boses at may karapatan kang bigyan ng serbisyong tapat dito sa ating lungsod. So, eto ho, ready down para sa konseho. Huwag nyo na huwag kong tanungin. Basta, huwag nyo na akong tanungin. Ang pinapakiusap ko na lang, vote straight. Ha? Hindi ko na ulitin yung straight. Yan ho ang pakiusap ko sa inyo. Pero ang pinakamalaking pakiusap ko sa inyo, ito hong eleksyon ng Mayo. Ngayong taon ay eleksyon para ibigay sa inyo, mga kababayan natin sa Cotabato, ang karapatan na pumili ng panibagong bukas at mas maliwalas na hinaharap para sa ating lungsod. Yun ho ang tunay na laban sa eleksyon na ito. Sino at kaninong team ang merong klarong programa para sa inyo? Hindi programang pasalak. Kung ano na lang meron, yun na lang. Ang pakiusap po namin ay maliban sa pagtingin sa ating magaganda at gwapong mga kandidato, tingnan nyo rin mabuti yung plataforma di gobyernong inaalay ng Cotabato First. Dahil kayo, yung mga anak ninyo, yung susunod na henerasyon sa inyo, yung kinabukasan ho nila ang pinaka-importante dito. Yun ho ang dala namin sa inyo. Una ho, inaalay namin sa inyo ang magandang ugnayan ng national government sa pamamagitan ni Congresswoman Biden Paul Mastura, ang Barm Regional Government. Ako po bilang kinatawan ngayon, miyembro ng Parlamento para sa 2nd Parliamentary District, yung kasama ko ho na kandidato rin sa susunod na eleksyon sa Oktubre, at ngayon ay miyembro din ng Parliament para sa 1st Parliamentary District, si Dato Romeo Sema. Siguraduhin natin kasi marami ho sila. Pero ito ang sa atin ay si Member of Parliament Romeo Sema. Kami ho ay kakatawan at ngayon ay kumakatawan na sa inyo para sa interes ninyo at dagdag na serbisyo at programa para sa Cotabato City. Kami ho ang magdadala ng boses ninyo sa barn. In turn, yung mga programa ng barn, kami ho ang magdadala para sa inyo. Kailangan ho natin yun. Pangatlo ho ay magandang team para sa local government unit ng Cotabato City. Kailangan ho natin ng team na merong iisang hangarin at nagtutulungan, hindi yung kanya-kanya. Ang kailangan ho natin ay solido na team para sa Cotabato City para mas mapabilis at mapalakas yung servisyo para sa inyo. So pinapakiusap ko ho kanina sa inyo, magmula sa mayor, vice mayor at yung buong slate ng mga councilors para ho bumilis yung ating ugnayan sa iba-ibang level ng gobyerno at mapabilis natin yung pag-unlad. Bakit ho? Kasi ho, sa totoo lang, talagang huling-huli na ang Cotabato City. Kailangan ho natin talagang maghabol para ho tayo ay matapat doon sa mga ibang syudad dito sa atin na mas bata pa kaysa Cotabato City. Halimbawa, Jensan, Dandiangas, dating barrio lang natin yan noong Empire Province ng Cotabato. Pero sa ngayon, malayo na sila. Kailangan nating humabol para tayo ay
maging kasing unlad ng mga lugar. Pangalawa ho, na gusto namin i-emphasize sa inyo, sawa na ba kayo sa araw-araw na balita na may namatay, may binaril, may hunulda, may sinaksak dito sa Cotabato City? Yun ho ay tututukan natin yung peace, security, and order sa Cotabato City. Yung pong team natin na nanggaling sa mga barangay at alam nila yung problema sa kanilang lugar, suportado ng majority ng mga kapitan na nandito ho. Nakita ko dito yung mga kampi natin na barangay sa Cotabato City. At yung security sector natin, magkapareho yung Army, Marines, at yung Philippine National Police. Yun ho ay pag-iigihin para lahat tayo ay pwedeng maglakad, pwedeng mamasyal, dalhin ang pamilya, mamalengke, kumain sa mga tindahan rito nang walang takot. Yun ho ang kailangan natin na tayo ay madaplisan o kaya merong bumaril sa katabi natin at natalsikan tayo ng dugo. Yun ho ang tututukan natin, yung peace and security sa lungsod. Pangatlo ho, ako ay gumraduate sa Notre Dame of Cotabato, Boys Department. So klaro, Boys Department. Alam ko ho na marami sa mga kaklase ko na naghanap ng trabaho sa Amerika, sa United Kingdom, sa Manila, sa Cebu, sa Davao. Bakit? Dahil wala masyadong trabaho nandito sa atin. Bakit wala masyadong trabaho maliban sa gobyerno? Dahil kulang tayo ng mga negosyong naglalagak ng puhunan na magbibigay trabaho sa atin dito sa Cotabato City. So, papaigihin mo natin, aayusin natin yung policy environment para ho maglagak ng negosyo yung mga tao dito sa atin. Tatanggalin ho natin yung maraming requirement sa City Hall para ho maging simple ang pag-decline ng investment. Tatanggalin ho rin natin yung matataas na taxes, fees, and charges para ho maging mura ang paglagay ng negosyo. Para ho yung mga maliliit na negosyante ay meron ding puwang na magkaroon ng negosyo. Dahil pag merong negosyo, merong trabaho para sa inyo at sa mga anak ninyo. Yun ho ang kailangan natin. Apat ho, yung pong pagkaka-situate ng farm government dito sa atin, gagawan natin ng paraan na malaking bahagi ng pondo ng barn ay magamit dito sa Cotabato City. Halimbawa, yung mga training, mga seminar, mga meeting, malalaking pagtitipon ay dito na magawa sa Cotabato City para magkaroon ng paggastos ng barn ng pera dito sa loob ng syudad para pag gumastos rito, magkakaroon ng economic activity at trabaho para sa inyo. Yun ho ang kakailanganin natin. Aayusin din ho natin ng mas klaro at sequential yung pag-address sa mga common na problema ng city. Halimbawa, traffic, baha, umihi ka lang, bumaha na yung kanal. Kasi ho, walang outlet doon sa mga ilog at yung ilog natin ay bumabaw na rin. Mga iba dyan, wala na rin drainage. So ito ho ay problema na kailangan i-approach ng mas strategic. Hindi pwedeng pitsi-pitsi lang. Gagawan ho ng mas comprehensive na approach para humasolve natin yan. So aayusin ho natin yan para ho mas maging kaakit-akit ang Cotabato City sa mga tao. Mahirap naman pumunta ng Cotabato City. Pagdating mo dito, kung kotse ang dala mo, nalunod ang kotse mo sa baba ng Notre Dame University, sa tapat niya. Agaling ka ng Davao, nag-drive ka ng kotse, umulan, baha, nalunod ang kotse mo. Hindi na umandar. So, problema ko talaga yun. So, kailangan nating solusyonan. Pangalawa, yung congestion ng traffic dito sa Cotabato City, ayusin natin sa pamamagitan ng pagpapalawak ng sentro ng commerce at saka opisina. Dito lang sa may Sinsuat Avenue ang may mga establishments at opisina. Kaya lahat ng tao pupunta rito, kaya nagkaka-traffic tayo. Kailangan natin i-develop yung lugar nila natusok doon sa east para lumapad ang development. Kailangan nating
i-push yung development doon sa dagat, sa Kiladado Bimbo, para lumapad ito at hindi nakakonsentrate ang traffic dito. So, importante ko na meron tayong team na pinagkakatiwalaan natin na may kakayanan na gawin ito. Hindi ho pwede rito na isa lang ang mag-isip, isa lang ang gumawa. Kailangan natin ng team. Kaya ho pinapakiusap ko, Team Cotabato first! Para ho sa mas maunlad at mas payapang Cotabato City. So sa muli po, maski hindi nyo ako maalala, basta't maalala nyo sila sa Mayo, panalo na po kayo! Maraming salamat! Magandang hapon sa inyo. Wassalamualaikum warahmatullahi